makakausap natin live mula sa Camp Aguinaldo, si Armed Forces Chief of Staff, General Benjamin Madrigal Jr. Magandang gabi po, General Madrigal. Magandang gabi po, Ma'am Jessica at sa ating mga tagapanood. General, kanina may pinasabugan na moske sa Zamboanga. Kasunod ito nung mga pagsabog sa Jolo, no? Na dala-dalawang bomba yung sumabog, 22 dead. Bukod dyan, meron ding mga maliliit pang mga incident, no? Somewhere in, I think, Sultan Kudarat. At meron pang nangyari din the other day somewhere na NPA yung itinuturong suspect. No? So, General, given all of these things that are happening, although ayaw po naming magpanik at ayaw nating magpanik din ang ating mga kababayan, pero how do you make sense of all these things that are happening one after the other, General? Ito naman pong magkakahiwalay naman po mga ano po ito, no, na grupo. Yung pong katulad po na nangyari sa Magpet, sabi nga ito ay grupo ng tinatawag nating communist terrorists, yung mga NPA, ano po. At ito naman yan dyan sa Jolo, base nga sa ating initial result of the investigation, ay kagagawan ng ang pumupunto sa Abu Sayyaf Group na sa grupo ni Sawadjaan. Ito naman po sa Jolo, hindi pa natin alam, sa Zamboanga, hindi pa natin na kung anong grupo ang may kagagawan dito. At ang sinasabi nga natin, sana yung ating mga kababayan, yung pag magpapadalos-dalos ng ating conclusions, because maaring, halimbawa katulad ng pangyayari sa Zamboanga, maaring lagyan ng religious undertone itong mga pangyayari na ang sa katotohanan, hindi pa naman natin nalalaman kung ano ang may kagagawan dito. Okay. General, kahapon po, no, ang, I think, the whole day yesterday, ang sinasabi ng defense and military establishment, hindi suicide bombing. And then the president says it is suicide bombing. Paano po ba nangyari yun na nagkaroon po ng contradiction? And then today, no, si SND Secretary Lorenzana says na Yemeni, mga nationals from Yemen, na babae daw at lalaki, yung mga suicide bomber. Noong pong nandun kami sa Jolo, ano po, ang amin pong pahayag ay base doon sa investigation ng on the ground, lalong-lalo na doon sa scene of the crime operations na ginawa ng PNP at yung base sa mga ebidensya na nakalap doon. Pero sinabi nga rin po natin doon na tinitingnan natin ang iba't ibang anggulo. May nabanggit pa doon noon na sabi baka naman related sa resulta ng BOL plebiscite at yung nga may sinabi tungkol sa seaside bombing. Ang sabi natin, tinitingnan natin itong mga anggulo na ito. Pero noon pong doon nga sa scene of the crime, ang lumalabas dahil nga doon sa CCTV footage, tapos yung pahayag ng dalawang sa mga biktima na may nakita silang babae na nagsisimba na pumasok daw sa simbahan na nag-iwan ng bag. At kaya ang nakikita nating ay hindi suicide bombing based dun sa pahayag na yon. Of course, ang ating Pangulo ay may iba pang sources of information. At ito nga, ang sabi natin, hindi naman namin isinara yung posibilidad na ito. And in fact, doon sa pangyayari sa investigasyon, may nakikita nga doon na parang parte ng katawan, na up to now have not been identified nor claimed. So ito yung pwede ring maging magsuporta doon sa sinasabi na maari nga na baka may kinalaman ng na suicide bombing. Pero hindi kasi makilala dahil yun na nga parte na lamang ng katawan.
General, ano ho ba ang participation ng AFP dito po sa investigasyon ng nangyari sa Hulo? Is it the PNP na nangunguna po rito or meron din po kayong sariling investigasyon or joint po ba yung inyong investigation? Joint investigation po ito, no? Pero of course led by the PNP. Ito pong aming ginagawa ay nangangalap ng ibang information, no, getting it from other sources to be able to verify itong mga reports na lumalabas. I think kaya ho iniintindi ng mabuti itong suicide bombing na binanggit po mismo ni Pangulong Duterte is because bago ho ito sa atin, di ho ba? Karaniwan po IED yung mga sumasabog sa Mindanao. Ngayon po, second incident lang po ito if ever ma-confirm. Ano po, tama ho ba, General, na second incident lang po ito ng suicide bombing? Kung ganun po, ano po kayang implications nito, sir? Tama po yun, ano? Yung sinasabi po ninyo na ang sinasabi nga po namin, so far sa ngayon wala pang Pilipino na maaring magsagawa ng suicide bombing, hindi pa ganun maaring kalalim, no? Ang yung ginawang indoktrinasyon ng teroristang grupo na ito. Kaya kung sinasabi, kung talaga suicide bombing, probably ay dayuhan. And itong grupo ng ASG group of Sawadyaan, we have had reports na talaga may naka-embed dito na foreign terrorist fighters. Na kaya yung posibilidad na sinasabi nga kung grupo ni Sawadyaan pero ang nag-undertake ay itong foreign terrorist fighters na naka-embed sa grupo niya. Okay, yung nauna hong incident, Moroccan daw yung suspect. And then this time, mga Yemeni naman yung nabanggit ni Secretary Lorenzana, General. Yung pong binabanggit na report, opo. Ito pong binanggit nyo na si Sawadyaan, ngayon ko lang ho narinig ito. Ito po yung leader ng grupo within the Abu Sayyaf ho ba? Kasi ang una hong naming narinig yung Ajang-Ajang na supposedly yung mga anak ito ng mga matanda ng Abu Sayyaf. So sino ho itong si Sawadyaan, General Madrigal? Dalawang grupo po yung diyan sa Hulo ng ASG, yung isang traditional na grupo ng ASG, yung kay Radulan Sahiron, no, na yung involved diyan sa mga kidnapping at saka iba pang mga criminal activities. At itong grupo naman ni Hadjan Sawadyaan, ito po si Hadjan Sawadyaan ay nag-pledge ng allegiance o gustong ma-recognize ng IS o ng ISIS na tinatawag natin. May pagkakaiba ho ba sila? Yung isa kidnapping ang pinupursue, ito po bombings, ganun po ba? Ito nga po yung involved, no. Ang grupo po kasi nito ni Sawadyaan, maliban sa involved sa kidnapping, alam niyo po ito, humihingi ng recognition o siguro para magkaroon ng additional na pagkakakuhanan ng pondo at gumagawa ng ito upang kilalanin sila ng ISIS o ng IS. Okay, yung nangyari po sa Marawi, may participation din daw po yung Abu Sayyaf doon Si Sahiron po yun na branch, hindi ho itong si Sawadyaan, General? Kay Isnilon Hapilon po yung involved doon, no? Yung galing sa Basilan Group. Bakit ang dami na nila ito bigla? naman, kasi po noong mangyari, actually po yung nangyari po, no, sa lalong-lalo na noong may mga about 21 groups, small groups that pledge allegiance doon po sa ISIS noong about 2016, ano po. But ang ISIS naman, ang sinasabi nila, para kayo ay recognize, kailangan na ano tayo ng isang kikilalanin lamang na leader. At dapat magkaroon kayo ng, sabi nga, isang teritoryo. Kaya po nangyari yun sa Marawi. Ang initially na gustong makilalang leader ay itong si
Isnilon Hapilon. At ngayon, dahil yun sa pangyayari sa Marawi, medyo nagkawatak-watak po itong grupo. Meron pong grupo ng yung tinatawag nating DI Maute, no, na nandyan sa Lanao. No, meron din grupo na pumunta naman na Maguindanao. Meron po sa Sarangani, tapos ito nga po sa Jolo at Basilan. So 21 groups, biglang ang dami nyo hong kalaban, General, ang daming kailangang Small, tugisin ng AFP. Hindi naman po. Sabi nga po, mga maliliit na grupo po ito na gustong makilala. Kasama na po dyan yung, sabi nga, BIFF. No? Kasi sabi nga, nagkahiwa-hiwalay po ito noong after ng Marawi. Aha. Ito pong all-out war na iniutos po sa inyo ni Pangulong Duterte mismo. Kahapon po nagsimula, no? Nakita na ho namin yung ibang mga video. Meron ng airstrike, meron na ring artillery, no? May mga kinakanyon na po yung inyong mga sundalo sa Sulu. Gaano ho kaya, how do we make sense of this, General, na all-out offensive and yet guerrilla-type operations at terroristic activities yung ginagawa po ng inyong mga kalaban? Magiging effective ho kaya ito, General? Ito naman po, no, katulad nga po ng sinasabi natin, yung initially, maliit na grupo itong nakaharap ng ating mga kasundaluhan. Tapos eventually, may mga grupo na yung kanilang mga kasama na tumutulong doon. Kaya medyo po lumalaki yung operasyon na yan. Okay, paano ho kaya yung mga sibilyan na naman na maiipit po? Kanina nakita ho namin sa report ni Emil Sumangil, no? Ang dami na ho nagsisialisa ng mga bakwit from Patikul and other towns. This is not the first, although sanay na ho yung mga kababayan natin sa Sulu, sa ganitong mga pangyayari. Paano naman ho kaya yun, General? Dito po natin kinakailangan ang tulong, no, na hindi lamang po ng local government unit ng munisipyo ng Patikul o ng probinsya ng Sulu. Ang kailangan po na, of course, ang regional government na tumutulong din. At saka yung ating national government agencies tulad ng Department of Social Welfare and other concerned agencies para po makatulong dito sa pagtulong sa ating mga involuntarily displaced persons. May martial law pa rin ho ngayon sa Mindanao. Naka-third extension na po ng martial law doon. And yet, ang sinasabi po ng mga kritiko, ayan na nga martial law, pero bakit nangyari pa rin itong nangyari daw ho sa Jolo? Ano hong paliwanag doon, General? Ang sinasabi naman po natin na with martial law, we were able to preempt other, mga possible incidents. In fact, marami pong mga instances na bago yung mga reported na magko-conduct ng bombings, nakukuha na natin bago pa mangyari yun. Pagkatapos po ng Jolo, sa katunayan, sa Basilan, the following day, may nakita pong bomba doon na i-deploy sana ng ating tropa. Okay. And marami pa pong ibang insidente na talagang na-preempt natin. Opo. General Madrigal, we want to give you some time baka may gusto ho kayong sabihin sa ating mga kababayan in the light of all these things happening at yung mga kailangan din pong gawin ng Armed Forces of the Philippines. You have the floor, General Madrigal. Marami pong salamat. Ang isa pong gusto nating banggitin, the matter of security is the concern of everyone. Hindi ko po sinasabi na walang kasalanan ng ating mga kasamahan. Of course, ginagawa natin lahat ng ating magagawa. But sabi nga, miski nga po sa ibang bansa na tulad ng Amerika o ng Pransya, kung talagang medyo pagsisikapan ng mga grupo na terorista na ito, ay hahanap ng paraan. Kung kaya't kailangan po ng tulong, hindi lamang ng security sector,
ng local government units, but everyone na pag may makita pong suspicious looking characters o kaya suspicious packages, na immediately maibigay po sa atin. Sabi nga po, added vigilance by everyone para po masiguro natin ang kaligtasan ng lahat. Maraming salamat po, Armed Forces Chief of Staff, General Benjamin Madrigal Jr. Salamat po sa oras na inilaan niyo po sa amin. Maraming salamat po.